Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is dichotomy. So, ano nga po ba yung dichotomy? It is the theory of dichotomy teaches that human beings consist of two essentials parts, body and spirit. The term soul and spirit are used interchangeably in scripture, referring to the same immaterial part of man. The soul spirit is what continues after death and is ultimately reunited with the body of resurrection. Unlike trichotomy, which separates the soul and spirit, dichotomy affirms the unity of our immaterial being in relationship with God. So, ayon po sa Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, ayon po sa ating katuruan, man is both physical and spiritual. So, ang tao ay may katawang spirits, and hindi lang tayo nabubuhay sa physical na mundo, kundi tayo rin ay nabubuhay sa spiritual. So, kundi parang may spiritual din tayong bahagi na may kaugnayan sa ating Diyos. So, next is, the spirit lives on after death. So, kapag daw po namatay ang ating physical na katawan, kumbaga hindi dito natatapos ang ating hindi natatapos ang ating buhay. Ang espiritu po natin ay nagpapatuloy na mabuhay. Kumbaga nabubuhay, ang espiritu po natin ay mabubuhay sa eternal life or walang hanggan. So, next is, God cares for both the body and spirit. So, pinapahalagan ng Diyos hindi lang ang ating spirits, kundi pati na rin ang ating katawan, and He provides for our needs. So, both physical, like food and health, and also yung mga biyaya binibigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga yung mga nabibili natin ng physical ating kinakain. And then yung spiritual, like faith and guidance. So, papalamunan natin ang ating spirito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, para naman po sa ating application, value eternity by investing in God's kingdom. So, wag lang tayo mag-focus sa mga temporary things sa mundo. Mas mahalagang mag-invest tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya and paggawa ng mabuti at pagsunod sa kanyang kalooban. So, next is, apply the whole gospel to the whole person. So, ang ebanghelyo para sa buong pagkatao, hindi lang para sa kaluluwa, kundi pati na rin sa buhay dito sa lupa. Dapat natin ipakita ito sa mga ating gawa. Kung halimbawa, pagmamahal sa kapwa at malasakit sa iba. So, last is, nourish both the physical and the spiritual. So, alagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain at paghinga at pangangalaga sa kalusugan. So, and wag din natin kalimutan ang spiritual nourishment. So, magdasal tayo, magbasa ng Bible, at lumagos sa pananampalataya. And ayun lamang po, maraming salamat.